Nagsisimula nang pumasok ang araw sa isang mas aktibong oras para sa mga flare na nagdudulot ng mga solar storm na maaaring makaapekto sa Earth. Sa pagpasok ng Earth sa bagong yugtong ito, tinatalakay ng mga eksperto kung paano makakaapekto ang mga solar storm na ito sa mga modernong pag-unlad sa planeta at humantong pa sa tinatawag ng isang team mula sa George Mason University na apocalypse sa Internet. Ang Internet ay nasa edad na sa panahon kung kailan medyo tahimik ang araw, at ngayon ay pumapasok na ito sa isang mas aktibong oras, sabi ni Professor Peter Becker ng George Mason University sa Fox Weather. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan na nagkaroon ng intersection ng tumaas na aktibidad ng solar sa ating pag-asa sa Internet at sa ating pandaigdigang pag-asa sa ekonomiya sa Internet. Kailan ang huling solar flare? Ang mga solar flare ay hindi bihira, ngunit bihira itong tumama sa Earth. Habang nagsisimula ng tumama ang solar cycle ng araw, mas maraming solar storm na dulot ng mga flare ang malamang, ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Noong 5 ng Agosto, isang malakas na solar flare ang sumabog mula sa ibabaw ng araw, ngunit walang anumang matunag na epekto. Ayon sa NASA, nagiging mapanganib ang mga flare kapag nilalampasan nila ang mga natural na depensa ng Earth, tulad ng mga magnetic field nito, at tumama sa ibabaw ng planeta. Ano ang mangyayari kung ang isang solar flare ay tumama sa Earth? Kapag ang mga solar flare ay tumama sa Earth, maaari silang magdulot ng kalituhan sa mga electronics at mga sistema ng komunikasyon. Nagbabala ang NOAA na ang mga GPS system at signal ng radyo ay maaaring maabala ng solar storm. Ang pinakamalaking solar storm na naitala ay tinatawag na Carrington Event mula 1859. Bawat NASA, sa panahon ng kaganapan, ang flare ay nagdulot ng geomagnetic na kaguluhan dahil ito ay nagpasiklab ng apoy sa mga telegrapo at nakagambala sa buong sistema ng komunikasyon noong araw. Ang gayong teknolohikal na kaguluhan ay maaaring makapinsala sa mga ekonomiya at malalagay sa panganib ang kaligtasan at kabuhayan ng mga tao sa buong mundo. Isinulat ng NASA, sinabi ni Becker sa Fox Weather na ang mas malalakas na bagyong ito ay maaaring magkaroon ng potensyal na puksain ang Internet, maliban kung ang teknolohiya ay pinatigas o kung ang isang wastong babala ay ibinigay. Hinuhulaan ng NASA, batay sa 11 taong cycle ng araw, na ang isang malaking flare na tinatawag na solar maximum ay mangyayari sa 2025, na pinaghahandaan ng mga eksperto.